Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibin natin, finish ka na BBM, nako US kumilos na. Nagtatanong po mga kababayan at yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at ito nga mga kababayan. Bago po natin i-play yung patungkol dyan kay Saldi ko, patungkol dyan sa US. Ito, pasadahan po muna natin itong ito si Attorney Baligod at yung natitirang Marines mga kababayan. Makibalita po tayo. Pasok Yes, ma'am. So ano lang nararamdaman nyo nag-recant? Ay, Yung wala ma'am. Bahala sila dyan. binawi nila, sir. Nagulat ba kayo? Hindi naman. Alam na namin yun. Oo. Alam nyo nang mababawiin nila, sir. Pero anong nararamdaman nyo, sir? Wala ma'am. Sir? That is what we did in the past months that we've been together. Tinutulungan namin sila pag may nagkasakit yung kapamilya, tutulong kami. Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak sa natin, that is the exact opposite of what I told them. But you offered money? Did you No. offer financial assistance? Financial assistance pagka may mga nagkasakit sa pamilya. Halimbawa, I can show you several instances, no? Yung tatay ni Manalansan na confine sa ospital, tinulungan ko siya sa hospital bills. No? Yung mag-ina ni Tube, nung na-hospital yung yung asawa niya, anak niya, nagbayad din ako sa ospital niya. No? So, ganun Why na did you have to do that? Wala Hindi silang nyo naman ibang sila mga responsibilidad. No, I consider them my responsibility. Pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay hindi po totoo po yung iba na magre-recount. Sila, decision nila yun, pero kami buong loob na rin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Salute, Masasabi ko sir. lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pira. Sana naisipan mo mabuti yung kasama mo. Correct. Na naikayat mo silang tatlo na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang ma'am. Kaninong nyo sinasabi yan? To Sa- whom is this addressed? Kasama kong- Oo. Sino dun sa apat na yon? Ang sinasabi Sila nyo? apat. Silang Sila apat. apat. Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod? Hindi po. Sila Oo. lang po yung nagdesisyon na Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo Mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Nako, kaya naman pala, 'di ba? Kaya naman pala sila pala yung bumaliktad kasi may offer sa kabila. Kaya nga sabi ni sa Attorney Baligod, pinagbigyan, 'di ba? Kung maaalala niyo yung mga interview, pinagbigyan yung kabila. No, ito na pala yun, 20 to 25 million mga kababayan. Offer ng kabila. Sinong kabila kaya yan mga kababayan? Per person. Yes po ma'am. Oh, pero walang pakiramdam nyo na Grabe, 20 to 25 million mga Diba, ka-reaction. diba? Diba, flood control. Marami na masasawata. Ba, hindi mapigil kayo eh. Naku po. Hindi naman pigil ang flood control. Marami naghihintay ng Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Wala pa. Oo, na ipagpatuloy. Kasi sabi nila, pag-resume ngayon, na baka ibalik na. Pero, ang iimbestigahan daw, tagig na. Tagig. Naku, hindi Si na. Senator Hindi Alan na na pala. po mag-iimbestiga ang Senado kahit kailanman ng flood control. Nako, hindi pwede. Sabi ni Senador Erwin Tulfo Oh. mag-iimbestiga sila kasi hindi nga natapos Eh, alam mo ba kung sino may sabi na hindi na sila mag-iimbestiga ng flood control? Sino? Sino yung mga yan? Si Senador Erwin Tulfo. Teka, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon ng Senado. Kaya nga. Kasi kaninang umaga, sila Oh. ay pumunta sa ombudsman. Kaya pala may mga pictures ngayon sa social Oo. media. Alam mo kung sinong kasama niya? Sino? Sino? Si Senate President Win Gatchalian. Ba, Uy. okay? Oo. At nagkaroon sila ng Ayun. closed door meeting. Ayan, no? Ano Sarado kayo? yung pintuan niya. Ano kaya pinag-uusapan nila dito mga kabayan? No? Nakaka-intriga lang, no? Nakaka-intriga lang po kasi kababaliktad lang po ng apat tapos may meeting sila. Baka mag-aano na sila.
baka magkakandak na ulit ng Blue Ribbon Committee hearing sa flood control, pero in other aspect naman, no? Dito naman sa 4 na ayaw nila sa 18 noon dahil madadali rin sila di ba? Gusto nila sa 4 ngayon dahil ipagtatanggol na sila ng 4. Ayun, parang yun po ang mangyayari dito, mga kababayan, ha? Yan eh. Ganon? Closed door meeting. Saan opisina ito? Parang sa Sa Senate to. ombudsman yan. Sa ombudsman ba ito? Ombudsman. Opisina ni Ombudsman May ganyan Crispin pala ang Rebulla. opisina ngayon ng ombudsman. Magandang no? maganda. Dati nung nagko-cover tayo ng ombudsman, Maliit parang lang, liliit lang. Tsaka, Maliit. meron na palang ganyan ngayon, no? Maayos na. Oho. Ang sabi po Siyempre, hari po yung nakatira dyan, di ba? Hindi po pwedeng basta-basta ganyan lang. Pag mga hari pong nakatira sa isang opisina, mga kababayan, siyempre, kailangan maluwang yan, mga karbi natin. Maraming mga bisitang hari, pagkatapos ng meeting, then lumabas sila. Oo. In-interview sila ng mga reporter. Oo. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Okay. ni-request daw ni Ombudsman na sila na lang ang mag-imbestiga ng flood control. Ombudsman na ang papasok, hindi na ang Blue Ribbon. Oo, kaya ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Oo. dahil doon, ipinaubaya na namin. Uy. Dahil may iimbestigahan kaming iba. Oho. Naniniwala So, ka? hindi Ano pala naman yun? totally palang ipahihinto na, kundi ako naman, baka may plano din si Tanod Bayan, Boying Rimulya. Ang pagkakaiba dyan sa ombudsman, hindi mo na mapapanood. Yun lang. Hindi mo na masusubaybayan. Yun lang. Oo. Hindi mo na malalaman kung ano pinag-uusapan Oho. behind closed door. Correct. Di ba? Wala Ba't na. gagawin na bang closed door ng... Baka naman kasi... Kasi Jen, Oo. alam mo ba kung ba't ko nalaman closed door yung gagawing investigasyon? Bakit daw? Kasi aircon ang mga kwarto dyan. Sa ombudsman? Oo. Pag binuksan mo yung pinto, Lalabas ang lamig? lalabas ang lamig. Sa kuryente. Sayang. Hindi, alam mo naman si ombudsman ngayon, lagi nakaharap din sa media yan eh. At saka ay gusto din yan, ano din yan eh. Media conscious din yan. Yun nga pagkakaiba. Kasi pag Senado, Senate Blue Ribbon, may tinatanong, may testigo, malalaman mo kung nagsasabi ng totoo Oho. o nagtatanong ng hindi tama yung... Parang ang mangyayari dito, mga kababayan, kung maaalala nyo, yung ICI na ginawa nila, di ba? Maraming nag-request buong sambayan ng Pilipino sinasabi na, oy, kung mag-iimbestiga kayo, sa publiko nyo naman. Pero nang sabi ng ICI, hindi pwede for confidentiality. Aray ko, buti pa dito may confidentiality, mga kababayan. Anyway, baka ganun din ang gusto nilang gawin dito sa ombudsman, di ba? Kasi ganun nga talaga ang mangyayari niyan. Wala tayo. Bulag at bingi ang taong bayan pagdating po sa investigasyon ng ombudsman. At unlike po dito sa Senado, may nakikita at may naririnig po tayo. At may nararamdaman tayo based on their reactions, mga kababayan. Pero dito talagang wala. Wala tayong pag-asa dito, mga kababayan, sa ombudsman na ito. Malamang sa malamang, kahit hindi na sila mag-imbestiga, absuelto na ang mga hinayupak na yan, di ba? Nag-iimbestiga ng iba. Kung Blue Ribbon na O kaya kung mag-iimbestiga. sila nililist niya sa iba. Ganon. Yun ang maganda doon. Kasi kasama yung tao. Nako. Nakikita ng tao. Correct. So ngayon, ombudsman, Wala na yan. Tahimik na. Hindi na natin alam. Wala na. Kung may kakasuhan pa o meron pa bang iniimbestigahan. Di ba? baka malay mo na kasi mukhang desidido si Ombudsman Boying Rimulya. Kita mo, parang nangingitim sa galit eh. Pakinggan muna natin. Sige, pakinggan natin. Nangingitim sa galit. Nangingitim sa galit. Erwin. Ay. Nangingitim daw sa galit. Sige, sige. Napag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control sila na maghahawak kasi ang dami na rin ongoing tumatakbo na yung mga na-submit na ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, tsaka contractors, other government Sabay-sabay po natin officials, ibo, kasama namin mga sa Senate, kabayan, and hinayupak na yan. officials, gumugulo na. So, kung baka pakialaman pa namin, kakapurnada pa. And we don't want to do that. So, what he was saying, Pag nakialam daw sila, mapupurnada pa. Ayan na. kami ng bahala,
Ikaw ang Blue Ribbon Chairman tapos ganyan ka magsalita. Dapat talagang paalisin ka dyan sa Blue Ribbon, mga kabayan. Ganyan. Napaka-weak at napaka-duwaga. Maybe we can start looking for other mga cases pag may mga dinila sa Other mga cases, yung flood control pong inaabangan ng bayan. amin sa Senate. So could you turn over mga documents kung ganun? Kasi yung BRC right now, bulk of it is yung recent, puro flood control yan. Yes, initially nagbigay na ng docs yung BRC dito sa Blue Ribbon. Bakit naman kailangan ganun pa, mga kabayan? Di ba, ang ombudsman ay independent body. Mag-imbestiga sila ng sarili nila kasi independent body naman sila. Di ba? Ikaw mag-imbestiga ka rin ng sarili mo. Kasi isa ka ring institusyon. Ikaw ay tauhan ng taong bayan. Lahat kayo dyan, tauhan kayo ng taong bayan. Bakit hindi nyo gawin, di ba? Malay mo, yung hindi lumabas doon sa investigasyon ng ombudsman, lumabas dyan sa Blue Ribbon na yan. Di ba? Tulpo. Wag ganun. Wag niyong gawing bobo ang taong bayan, hindi bobo ang taong bayan. Mag-imbestiga kayong dalawa. Yan, ang gigigil tayo, pati mic natin hahampas na no? Mag-imbestiga kayong dalawa. Hayaan nyo yan. Ano naman kung mag-iimbestiga sila, mag-iimbestiga rin kayo. Diba? O kaya nga nang sabi ko, malay mo yung lumabas sa inyo, hindi lumabas din sa ombudsman. Diba? The more investigator, no? The more truth na lalabas, mga kabayan. Kung talagang totoong katotohanan ang gusto nyong palabasin. Pero kung pagtatakip lang ang gagawin nyo, at least makita man lang ng taong bayan na pinagtatakpan nyo. Mayroon kayong pinagtatakpan, prenoprotektahan, dinedepensahan, di ba? Ay nako, pinagloloko tayo ng mga ito, mga kabayan. Anyway, ito, pasadahan na po natin si Atty. Vic Rodriguez. Pasok, Sera. Ang USA, why does the United States of America why is there a need for the US to arrest Saldico? Ito ho ay upang mapabilis yung naging pahayag ni US Secretary of the State Department, si Marco Rubio, na nais nilang i-dismantle brick by brick ang ICC. Dahil kung matatandaan ninyo, sinabi na ni Secretary Marco Rubio ng US State Department na itong ICC ay pinamumugaran ng mga siraulo. Pinamumugaran. Pero alam nyo, mga kabayan, yung talagang seryoso po itong US, no? Na isanction talaga yung mga bansang tumataliwas sa kanya, mga kabayan. Yung Pilipinas, di ba, kanina nga lang, meron tayong sinare na video ni Claire Castro, mga kabayan, na umaamin si Claire Castro. Na yung standing order ng Pangulo ay hindi pa rin nagbabago. Sabi niya, still, no? Ganun pa rin, mga kabayan, yung standing, aarestuhin si Senator Bato. Ibig sabihin, still, parang noon pa man, ay ito na talaga ang kanilang paninindigan. Halata naman, meron tayong meron tayong ebidensya, no? Yung kay former President Duterte pagkikidnap, di ba? Pero ang labo nga Alam niyo kung bakit malabo? Sinasabi ng presidente noon, hindi sila makikipag-cooperate, hindi sila makikipagtulungan sa ICC. But yung sinasabi naman ngayon, hindi ko alam kung ito bang sinasabi ni Claire Castro ay yung talagang sinasabi ng Pangulo. Diba? Kasi sinasabi ni Claire Castro na naninindigan ng Pangulo. Yun pa rin ang standing order ng Pangulo na arestuhin. Si Senator Bato at ipadala sa ICC, mga kababayan. Diba? Ang gulo nila. Iba yung ginagawa, iba rin yung ang sinasabi. At pinatatakbo ng mga baliw. Yan ang sinabi niya ng mga siraulo, ng mga baliw, at ng mga buang. Essentially affirming yung matagal nang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte
Di ba sinabi niya long time ago, bago pa siya naging biktima ng illegal abduction ng ating pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administration. Di ba? Sinabi na niya, yang ICC, pugad ng mga siraulo, Nako. si pugad ng mga buang, Nako. pugad ng mga baliw. 1 year after na sinabi yan ni Pangulong Duterte, eto na mismo, polisiya na ng Estados Unidos, tinawag na ng USA na ang ICC ay pugad ng mga lunatics and crazies. Hindi ko po salita yan. Yan ay salita ni Secretary Marco Rubio. Ngayon, nagpahayag na naman siyang panibago na polisiya ng Estados Unidos under the presidency of Donald Trump. It has now become the official policy of the United States of America to dismantle the ICC brick by brick. In fact, Secretary Marco Rubio also said that we do not even know who are the members of the ICC, who are the judges, who are the prosecutors, and who is the president of the ICC. He even went further, si Marco Rubio, saying that they must be tried should there be any case against him or President Donald Trump. He must be tried in a jury of their own peers. And they believe that the ICC wala itong jurisdiction on any citizen of the United States of America. Napakaganda nung naturang ito ni Marco Rubio. Subalit sa Pilipinas, patuloy na kinakanlong, kinukonsinti at kinikilala ng Marcos Jr. ang jurisdiction and authority ng ICC. Ang kanilang justification, meron daw residual obligation pa o meron pa raw natitirang obligasyon ang Pilipinas upang makipag-ugnayan, makipagtulungan at alalayan, ayudahan ang ICC. Mali po iyon. Bakit? The moment na nag-withdraw tayo sa ICC, wala na po tayong obligasyon dyan. Wala na tayong obligasyon. Ay dapat talikuran ng matagal ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan ng Pilipinas. Subalit, dahil nga ginagamit ang direksyon ngayon ng kasalukuyang administrasyon, yung kanilang lawfare. They have weaponized the law. Unfortunately, when they weaponize the law, our legal justice system, yung kanilang weaponization of the law, unconstitutional lahat. Maaari mong i-weaponize ang batas. Walang problema yan. Weaponize the law according to the Constitution. Paano mo at kanino mo gagamitin when you weaponize the law? Sa mga kriminal, sa mga korap, sa mga kurakot. Malinaw yan. Pero when you use the law, when you weaponize the law to persecute critics, legitimate dissenters, and political opposition, yung totoong opposition, hindi yung mga nagpapanggap na opposition lamang. Nais ko munang bumati ito si at Grace Magalona. May comment si Buddy, Congressman Zaldico, kung paano niya sinuhulan how Zaldico, a disgraced congressman of a party list, disgraced party list congressman of the Republic of the Philippines, used stolen Philippine taxpayers' money amounting to more or less 56 million pesos because at that time, December of 2023, the rate of $1 to Philippine peso, if early December, was at 50.
should change centavos. Therefore, na pinamigay ng mga dating sundalo sa kagustuhan at utos ni Zaldico na ngayon ay naglalamyerda, pag-alagala, nag-i-enjoy ng cappuccino Nako. gamit ang pera nating mga Pilipino diyan sa France. Si Zaldico ang nagmudmod. Kanino? Sa mga opisyal ng ICC. Ulitin ko yung mga pangalang binanggit base sa affidavit. William Rosato, isa siyang O yan po yung mga kinausap siguro yan ni Trillanes, mga kababayan, no? official, probably lawyer, nasa Office of the Prosecutor ng ICC. Isang Glenn Cala, investigator of the ICC, at yung ICC prosecutor or lead investigator, Miss or Mrs. Chantal Daniels. Ito dapat ang pumasok din sa radar ng Estados Unidos, maaring dito sa kanilang embahada, kung maaring magtungo doon ang abogado ng 18 dating sundalo o yung mismong 18 dating sundalo, ibigay 14 na nila lang yung ngayon. kopya ng kanilang affidavit Opo. bilang tulong. Mm. Hindi para makialam sa domestic affairs natin dito sa Pilipinas. Hindi pwede, kinakailangan respeto yung ating soberanya. Correct. Bagkus, bilang tulong nila dito sa polisiya ng Estados Unidos na Bilang buwagin tulong. na, permanenteng buwagin na ang ICC. Ayan, yan salary ko, pinapayuhan ka na ni Atty. Victor Rodriguez. Anong malay mo, di ba? Protektahan ka ng Amerika. Dahil galit na galit ng Amerika ngayon sa ICC, di ba? Anong malay mo, bigyan ka pa ng reward ng Amerika. Di ba? Bigyan ka ng reward dahil ikaw ay tumitistigo na talagang wakasan na itong ICC, mga kababayan. Di ba? O kaya this is a big opportunity para kay Zaldico, mga kababayan, para makabalik siya sa ating bansa. Pero yung kung gusto niyang bumalik sa ating bansa, baka mamaya, mga kababayan, ayaw nang bumalik ni Zaldico sa ating bansa, di ba? Dahil sa korupsyon. Mm. Kung paano nila pinamudmod itong 56 million taxpayers money, pesos, dito kay Chantal Daniels, dito kay William Rosato, at dito kay Glenn Cala. At pag nagawa na yan ng 18 sundalo, maganda naman na dapat ay hulihin na si Zaldico ng Estados Unidos. Pag-alagala lang yan Ayun. dyan sa France. Pwedeng arestuhin. No, Ganoon. pag-alagala lang yan sa France. Dapat yan arestuhin upang siya ay magbigay ng kanyang affidavit to corroborate this direct. So ayan, Zaldico, anong aantayin mo pa ba na US na ang kumilos? For example lang o arestuhin ka. Pag US kasi ang kumilos, mga kabayan, walang ano dyan di ba? Talagang makukuha ka niyan di ba? Okay, sa kung ikaw ang voluntary, di ba? Kung Zaldico ang voluntary pag testify, Mr. President Trump, I'm going to voluntarily testify that the ICC ay mga suhula, mga hinayupak na yan, mga kababayan. Di ba? Kaysa naman sa ikaw pang arrestuin, for example, kaya nang sinasabi dito ni Atty. Victor Rodriguez, di ba? Mas mas mapanganib para sa iyo, di ba? Testimony given by the 18 former soldiers based on their 14 na lang po. knowledge. In fact, not just personal knowledge. Sila mismo yung nag-escort, sumundo, nagbantay at nagbigay, naghatid ng Accommodate. 56 million pesos at that time. $1 million, more or less. $1 million US dollars ang isinuhol dito sa mga korap, siraulo, baliw, Nako. siratuktok, mga buang na prosecutor at investigator ng ICC. Merong tanong si Balatayo Lea. Narinig ko rin po yan pero hindi ko po alam kung may katotohanan yan. Magkaganoon pa man, kung yan ay totoo,
maganda yung naging post ng isang social media personality rin, si Kifi Chu. Bato, saan mo dadalhin? Hmm. Hindi mo pwedeng ikulong sa Pilipinas sapagkat wala naman siyang kaso sa Pilipinas. Correct. Kinakailangan siyang dalhin sa korte dito sa Pilipinas upang tingnan, siyasatin, ang pag-aresto ba sa kanya ay base sa isang warrant of arrest na dumaan sa korte local na- court process, na-examine ba yan personally by any judge of any RTC or any justice of the Court of Appeals or the Supreme Court even, at nakita nila na tama yung pag-issue o yung basihan ng warrant na ini-enforce laban kay Senador Bato de la Rosa, halimbawang na aresto. But again, meron namang lawyer yan, si Senador Bato. We will iwan na lang natin sa kanila yan kung paano nila iyan. Napakabatang kampyon pagdating sa tennis, sa larangan ng tennis, si Miss Alex Iyala. Congratulations to Miss Alex Iyala at sa kanyang buong pamilya. Nakasuporta yung buong pamilya niyan. Pag yan ay naglalaro, mayroon pa yan yung team Iyala, yung pamilya Iyala, because ito'y naikwento sa akin. One time, nung kami nagkape ni Commissioner Noli Iyala, Com Noli, naikwento niya na full support ang kanilang pamilya. Bago pa ito naging champion, si Alex. Nung kanyang dahan-dahan na kanyang binabaybay ang bawat baitang ng hagdan ng tagumpay, nakasuporta na 100% ang kanyang pamilya. Kaya hindi nakakagulat na siya ay naging isang kampyon diyan sa larangan ng women's tennis. At ito nga katatapos na kahapon, yung laban niya kahapon, pinakita niya yung kanyang galing. Yung third set, umiscore ito ng 6. Magaling yun. Ang next stop po ni Alex Iyala ay diyan sa Toronto, I think Toronto, Canada. I was told na sold out na yung tickets. So, ito ang ating pinag-uusapan dito. Ipagtanggol ang dignidad, ang dangal at kasarinlan ng bawat mamamayang Pilipino. Itong ICC dapat buwagin. Ito namang si Saldico, ang maaari nitong gawin, maaari siyang makipag-ugnayan diyan sa kahit saang embahada ng Estados Unidos. Meron namang embahada for sure diyan sa France. Maaari siyang tumungo diyan sa US Embassy diyan sa France at kanyang ibahagi ang kanyang nalalaman hinggil sa kung gaano kakurap itong ICC, yung korte na pinamumugaran, pinasisinayaan at pinamamahayan ng mga siraulo, ng mga baliw, ng mga buang. Ayon kay US State Department Secretary Marco Rubio. Yan. Dapat makipag-ugnayan, maaaring makipag-ugnayan si Saldico sa anumang embassy of the United States. Bakit niya kailangan gawin yun? For him to execute an affidavit. Wag ho muna natin pag-usapan yung Pero eto lang, hindi kaya yan trap? No, hindi kaya matrap dyan si Saldico, mga kababayan? flood control. ICC muna. Yung ICC sapagkat upang mapabagsak ng Estados Unidos ang ICC, sa aking pantaha, kinakailangan arestuhin nila si Saldico. O kaya si Saldico makipag-ugnayan na diyan sa Estados Unidos. Magpunta ka, Saldico, sa anumang embahada ng Estados Unidos kung totoo yung paglabas-labas mo dati na ikaw ay panig sa mamamayang Pilipino, inutusan ka lang kamo ni Martin Romualdez, inutusan ka lang kamo ni Bongbong Marcos, naghatid ka ng ilang bilyong piso kung kanino. Kung talagang totoo yung mga sinabi mo, ito na ang pagkakataon na mapanindigan mo yan without stepping on any Philippine embassy sapagkat legitimate yung fear niya eh. Ang kanya, baka pag nagpunta ako sa Matrap Philippine Embassy, arestuhin ako. At pag ako'y naaresto, ay dadalhin ako sa Pilipinas at ako ay magiging biktima rin
ng political persecution. Para matanggal yung iyong agam-agam na mangyayari sa iyo yan, ito na ang golden opportunity ni Saldico. Dito natin masusukat yung sinseridad ni Saldico. Totoo ba na ang paglabas mo ay dahil panig ka na sa mamamayang Pilipino o dahil lamang gusto mong salbahin ang sarili mong kapakanan? Correct. Ngayon ang pagkakataon, maaari ka magpunta diyan sa embahada ng Estados Unidos sa France. So ayan mga kabayan, ano pong inyong masasabi dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.